May mga nagsasabi na ang Biblia ay koleksyon lang ng mga alamat at kathang isip na isinulat ng tao. Pero ang sabi ng Biblia, ito ang salita ng Diyos na hindi makapagsisinungaling. Kung ang Biblia ay galing sa Diyos, tiyak na walang ibang aklat ang makapapantay rito. Halimbawa, pag ang sinasabi nito ay may kaugnayan sa siyensya, dapat nakaayon ito ng napatunayang turo ng siyensya. Ang mga hula nito tungkol sa hinaharap ay dapat matupad ng 100%. At kung ang laman ng Biblia ay mensahe ng Diyos para sa sangkatauhan, dapat itong makarating sa lahat ng uri ng tao, anuman ang gawin ng iba para pigilan ang paglaganap nito. Ang Biblia ba ay puro alamat lang o tumpak ang nilalaman nito? Tingnan ang ilan sa mga ebidensyang nagpapatunay na ang Biblia ay mapagkakatiwalaan at hindi lang isang ordinaryong aklat. Noong panahong isulat ang Biblia, maraming maling akala ang mga tao tungkol sa hugis ng lupa. Ayon sa isang teorya na isinulat matapos makumpleto ang Biblia, ang universo daw ay nagmula sa isang dambuhalang itlog at ang lupa ay nakapatong sa iba't ibang hayop. Gayunman, noong mga taong 1473 BCE, isinulat ni Moises na ang lupa ay nakabitin sa wala. At noong mga taong 732 BCE, isinulat ni Propeta Isaias na ang lupa ay bilog o globo. Ang isinulat ng mga lalaking ito ay salungat sa itinuturo noong panahon nila. Lumipas pa ang mga 200 taon mula sa panahon ni Isaias nang imungkahi ng Gregong pilosopong si Pythagoras na ang lupa ay globo. At mahigit 3,000 taon pa mula noong panahon ni Moises nang mapag-isip-isip ng mga siyentipikong gaya ni Isaac Newton na ang lupa ay nakabitin sa wala. Walang taong makapagsasabi ng eksaktong mangyayari sa hinaharap. Pero noong mga 732 BCE, inihula ni Isaias na lulupigin ng lalaking nagngangalang Ciro ang makapangyarihang lungsod ng Babylonia. Natutuyuin niya ang ilog at napapasok siya sa mga pintuang daan ng lungsod na naiwang bukas. Pinatunayan ng kasaysayan na ang hulang ito ay natupad hanggang sa kaliit-liitang detalye. Inihula naman ni Propeta Jeremias na ang Babylonia ay magiging bunton ng mga bato at hindi na ito kailanman tatahanan. Bagaman nasa lokasyong mahirap lusubin, ang Babylonia ay naging bunton nga ng mga bato at nananatili itong gayon. Sa kasaysayan, pinigilan ng maimpluwensyang mga tao ang pamamahagi at pagsasalin ng Biblia. Sinunog nila sa tulos ang mga nagsalin nito sa wikang alam ng marami at inusig ang mga mambabasa nito. Walang ibang aklat ang dumanas ng gayon katinding pagsalansang. Pero ngayon, ito ang may pinakamalawak na distribusyon. Bilyon-bilyong kopya nito ang nailathala na sa mga 2,700 wika. Ang Biblia ay tumpak pagdating sa siyensya, naglalaman ng mga hulang natutupad at mababasa ng lahat ng tao. Makapagtitiwala kang ang mensahe nito ay galing kay Jehovah, ang Diyos na hindi makapagsisinungaling. Pero baka may tanong mo pa rin, sino ang autor ng Biblia? Ano ang nilalaman ng Biblia? Paano mo maiintindihan ang nilalaman ng Biblia? Sinasagot ang mga tanong na iyan sa 3 aralin ng brochure na Magandang Balita mula sa Diyos. Pwede kang mag-download nito sa jw.org/tl. Handang tumulong sa iyo ang mga saksi ni Jehovah sa pag-aaral ng Biblia. Punan ang online request para sa pag-aaral ng Biblia. At isang saksi ang pupunta sa iyo para pag-usapan ng Biblia sa oras at lugar na pwede ka.